Good morning po. Isang magandang pagpapala galing sa ating Panginoong Diyos ang gumising ng maaga. Yan. Puno ng kanyang kapuspusan. Ang ating pong pag-aaral ngayong May 28 dito sa Makalangit na Dako. Tayo po ay manalangin mga kapatid para po sa ating pong pagsisimula ngayong pong umaga na ito. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Amin pong idinadalangin at ibinabalik ang papuri at pagsamba sa inyo, O Diyos. Kayo po ay makapangyarihan, mapagpatawad, mapagmahal, at siya nagbibigay sa amin ng pagkakataon at hindi nag-aalinlangan na kami ay tulungan at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Sa umaga na ito, O Diyos, ay aming idinadalangin ang Ephesians 3:19, ang aming isip, aming puso ay maitalaga upang matandaan namin ang mapag-aaralan dito, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng katalinuhan na nagmumula sa inyo. Ito po ang amin dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa 3:19, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ano ang dapat gawin para higit nating malaman ang pag-ibig ng Panginoon? Yan ang pinaka dapat nating matandaan, mga kapatid. Ano ang pag-ibig ng ating Panginoon? Ano ang pumupuno ng lahat ng kapuspusan ng Panginoong Diyos? Tingnan natin dito sa Makalangit na Dako kung ano ang pinupunto nito sa ating pong pag-aaral. No? Filled with His fullness, puno ng kanyang kapuspusan. Iyon lamang nagbibigay sa Diyos ng buo at tuwirang pagsunod ang magkakaroon ng kaangkupan sa mga mansyon sa itaas. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mansyon ang mahalaga doon sa langit. Bagamat sabi ni Jesus Christ, sa mansyon ng aking Ama ay maraming tahanan at ipaghahanda ko kayo ng dako ninyong kalalagyan. Hindi mansyon ang mahalaga doon, kundi ang mahalaga doon ay ang ating Panginoong Diyos na gumawa ng langit at ang lupa na naghanda ng mga mansyon para sa atin. Di ba? Alam ng Diyos na hindi natin mapapahalagahan ang kanyang mga bibihirang regalo kung hindi tayo ganap na nagpapasakop sa pagsunod sa Kanya at pinanatiling lagi sa paningin ng Kanyang kalwalhatian. So sabi dito, yung keyword, mga kapatid, nananatili sa Kanyang katwiran. At yung isa ay yung pangalawa, yung pagpapasakop sa Panginoon. Nagpapasakop at nananatili sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan yan kasi kung hindi ka magpapasakop at hindi tayo mananatili sa Panginoon, walang kabuluhan yung ating paggalaw sa ating sanlibutan na ito. 'Di ba? Tayo ay maglalaho lang, mamamatay at mabubulok sa sanlibutan na ito na walang Panginoon sa ating pong buhay. Kaya napakahalaga pagpapasakop at pananatili sa ating Panginoon. Ano man ang maging iyong ugali, aba, ano man ang maaring minana mo at kinasanayang hilig, mayroong isang karakter na bubuuin ayon sa banal na huwaran. Yung pala, mga kapatid, kahit anong pinanggalingan pala nating ugali, anong pinanggalingan nating kultura o kinahiligan, kahit anong ugali natin na kinasanayan, wala pala ito kung ang ating patutunguhan naman ay karakter na banal na katulad kay Jesus Christ. Ibig sabihin, ano man ang pinanggalingan ng ating ugali, ng ating karakter, magiging iisa at magiging magkakatulad pa rin tayo ng karakter sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng karakter ay may pag-asa na magbago. Lahat ng karakter ay may pag-asa na magkaroon ng karakter ng ating pong Panginoong Hesus. Napakaganda, no? Lahat ng karakter, mga kapatid, walang exempted. Lahat po pwede. Yan. Lahat tayo may pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Wala tayong dahilan para mapanatili ang ating sariling ugali at nakatatak na likas. Bakit? Kasi nandiyan ang Panginoon eh. Hindi natin maidadahilan na, ay Panginoon, dito na kasi nakaugalian ko. Di ba maraming ganyan? Ang Panginoon, dito na kasi nakasanayan ko. Hindi na natin maidadahilan yan. Bakit? Pwede nating mabago yan. Pwede nating baguhin yan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sapagkat namatay si Kristo, yan ang dahilan
upang tayo ay magkaroon ng kanyang ugali at kanyang tatak. Hindi natin mapapanatili ang ating sarili at mapuno ng kapuspusan ng Diyos. Hindi po pwede, mga kapatid. Hindi po pwede na ang sarili natin ay mananatili kung nandiyan ang Panginoon. Pero kung wala tayo sa Panginoon, mananatili yung bulok nating karakter, yung bulok nating pag-uugali. Pero dahil si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, magkakaroon tayo ng pag-asa na yung ating ugali, karakter, ay magkaroon din ng katulad sa karakter ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda. Tanging ang Panginoon lang ang makakagawa niyan, mga kapatid, sa ating pong mga buhay. Yan ang tatak ng kalangitan. Kailangan na mawala ang sarili. Hindi yung parang mawala ka sa ulirat. Ibig sabihin, mawala yung pagmamataas, mawala yung pagiging makasarili, mawala yung pag-ibig sa sarili, mawala yung kalayawan, kundi mapalitan ng pagmamahal, mapalitan ng pagpuri sa ating Panginoong Diyos, na ang direksyon ay ang ating tagapagligtas. Kung sa huli ay makamtan natin ang langit sa pamamagitan lamang ito ng pagtalikod sa sarili at sa pagtanggap kay Kristo Jesus sa isip, espiritu at kalooban. Yan po pala, mga kapatid, ano? Ibig sabihin niyang isip, espiritu at kalooban, buong pagkatao natin, matanggap natin si Jesus. At yung ating sarili ay matalikuran natin. Yung sarili nating hilig, yung sarili nating ugali, yung sarili nating pagdanasa, yung sarili nating pagiging ma-pride, talagang galit kapag natapakan yung ego. Mga kapatid ko, ay pag nawala yung mga yan, ay buong-buo natin matatanggap ang ating Panginoong Hesus. Handa ba nating bayaran ang halaga ng buhay na walang hanggan? Handa ba tayong umupo at kwentahin ang halaga? Hindi natin kayang bayaran ang halaga ng walang hanggang buhay, mga kapatid. Hindi natin kayang bayaran yan. At kahit magkakwenta tayo maghapon, hindi natin makikwenta yan. Dahil expensive yung pong buhay na walang hanggan. Hindi natin kayang bayaran, mga kapatid, kahit anong gawin natin. Kung ang langit ay katumbas ng gayong sakripisyo na namatay para sa sarili at hayaang baluktutin ng ating kalooban at tubugin ayon sa ganap na pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, hanggang hindi nangyayari ito, ang nagpapabagong biyaya ng Diyos ay hindi natin mararanasan. So sabi po dito, mga kapatid, ano, yung biyaya ng Panginoon, hindi natin maranasan kung hindi namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, lahat tayo ay otomatikong hahatulan ng papuntang impyerno dahil hindi namatay si Jesus. Pero namatay si Jesus Christ, ito ang napakahalagang aral sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa John 5:39, ang buong kasulatan ay nakaturo kay Jesus Christ. Ibig sabihin, mula pa ng Old Testament, mga kapatid, hanggang sa New Testament, ang buong kasulatan ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Kaya ngayong mga nakakita sa Diyos sa panahon nila Moses, ni Isaac, ang nakita nila doon ay si Jesus Christ nung hindi pa nagkakatawang tao. No? Ang ating Panginoong Diyos na si Jesus nung hindi pa nagkakatawang tao. Bakit? Dahil ang Diyos Ama ay wala pang nakakita. Sabi ni John 1:18, wala pa nakakita sa Diyos Ama, kundi si Jesus pa lang ang nakakita sa Kanya. Sabi ng Ama. Oh, sabi ng Ama, mga kapatid. Kaya nga, kung wala ang biyaya, kung si Jesus ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, yung biyaya ng Panginoon, hindi natin makakamtan. Ang makakamtan natin yung hagupit ng Panginoon, yung bagsik ng judgment ng Panginoong Diyos, ang mararanasan natin kung wala ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito, sa sandaling iharap natin ang ating bakanting likas sa Panginoong Hesus at sa kanyang layunin. Kanyang pupunuin ang bakanting iyon ng kanyang banal na espiritu. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi yan yung third person of the Godhead, mga kapatid ko, no? Dahil Diyos ang Panginoong Hesus. Natural na siya espiritu at banal, di ba? Pero hindi yan yung third person of the Godhead. Dahil yung third person of the Godhead na tinawag din na banal na espiritu ay ibang persona, mga kapatid, no? Ay ibang persona yun na binabanggit sa banal na kasulatan. Of course, ang Ama ay espiritu, kaya siya ay banal. Siyempre, Diyos siya, di ba? Pero
ibang espiritu, ibang banal na espiritu ang third person of the Godhead. Kaya mangyari yan, mayroong tatlong banal na espiritu sa banal na kasulatan. Si Jesus ang Ama at ang banal na espiritu na hindi pinangalanan. Ibig sabihin, hindi nilagyan ng Jesus o hindi nilagyan ng Ama katulad nila. Kundi ang banal na espiritu ay banal na espiritu. Hindi din siya God the Mother. Katulad ng mga nangangaral, mga kapatid, diyan sa labas, walang ganoon, mga kapatid ko. Basta't ang banal na kasulatan sinabi, third person of the Godhead, ang banal na espiritu. Iba kay Jesus, iba sa Ama. Ayan. Kung may mababasa tayo sa Spirit of Prophecy na iyon ng kanyang banal na espiritu ni Jesus, of course, si Jesus Christ yan. Ibig sabihin, si Jesus ay espiritu at siya ay banal. Ayan. Dahil siya ay ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Pero iba siya sa third person of the Godhead. Sabi dito, pupunuin tayo ng espiritu na nanggagaling na si Jesus mismo, mga kapatid. Ayan. Sa bakanting likas natin. Ayan. Yung bakanting likas ng ating buong buhay. Ang tanong dito, mga kapatid ko, meron bang bakanting likas sa ating buhay? Meron bang bakante sa puso natin na maaring ang Panginoon ay makapasok at punuin tayo at puspusin tayo ng kanyang kabanalan? Ang tanong, meron ba? O ito'y okupado ng mga material na bagay? Ito'y okupado ng magagandang bagay sa sanlibutan? Okupado ng mga plano natin sa hinaharap at hindi kasama ang Panginoon? Kamusta? May bakante ba sa buhay natin para sa ating Panginoon Diyos? Yan ang malaking katanungan dyan. Sabi dito, sa ganon, maaari tayong maniwala na ibibigay niya sa atin ang kanyang kapuspusan. Ayaw niyang mapahamak tayo. Hindi natin nais ang higit pa sa Diyos ng mas madalian kaysa nais niyang ilaan ang lahat ng mayroon sa atin sa paglilingkod sa Kanya. Yan. Sabi po dito, maaari tayong maniwala sa ating Panginoong Diyos. Of course, no? Sino ba ang gustong mapahamak sa atin? Di ba wala? Gusto nating maligtas. At ang tanging kaligtasan natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. So ang kinakailangan, talikuran ng sarili at tumarap sa ating Panginoon at laging isaisip na tayo ay lalapit sa Kanya at susunod habang buhay sa ating Panginoong Diyos. Ang walang hanggan ay walang katapusan. Yan. Eternity is endless, mga kapatid. Ang pinakamabuting buhay natin dito ay isang maikling panahon. Totoo. Kahit umabot ka ng 100 years, napakaikling panahon lang yan. Hindi yan yung walang hanggan. At may katapusan yung buhay natin. At para saan at kanino tayo nabubuhay at gumagawa? Di ba may patalastas niyan dati? No? Ewan ko kung pinapalabas pa. Para kanino ka bumabangon? No? Para kanino tayo nabubuhay at gumagawa, mga kapatid? Kung tayo ay gumagawa at nabubuhay lamang para sa mga material na bagay, yes, mahalaga na mabuhay at gumawa para sa pamilya. Pero kung hanggang doon na lang tayo at hindi para sa Panginoon, yung ini-extend nating buhay at ginagawa, wala tayong extension para sa Panginoon, hanggang doon na lang tayo, mga kapatid. At ano ang magiging kahinatnan ng lahat ng ito? Yan ang malaking katanungan dyan. Para saan tayo bumabangon tuwing umaga? Para sa mga material na bagay? At wala sa plano natin ang paglingkuran ng Panginoon? Ang lahat ng ito ay walang kahihinatnan, mga kapatid, kundi pagkawasak at pagkabigo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mayroong katapusan. Yung lahat ng ating pinaggagawa kung wala ang Panginoon. Pero kung tayo ay nabubuhay at gumagawa, nakasama ang Panginoon sa ating plano, mga kapatid, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Ito ay pinakamaganda sa lahat. At ito ay nais ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Ito ang nais ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ang relihiyon ni Hesukristo ay kailangan natin araw-araw. Lahat ng ating ginagawa o sinasabi ay nasa ilalim ng pagpansin ng Diyos. Yan. Sabi po dito, no? Ang relihiyon ni Kristo ay kailangan natin araw-araw. Ibig sabihin, kailangan natin si Jesus araw-araw. Yung lahat ng ating ginagawa, yung lahat ng ating sinasabi, kailangan nasa pansin ng Panginoong Diyos. Paano tayo mapapansin ng Panginoon? Kung tayo ay nagpapasakop at nananatili sa ating Panginoong Diyos. Marami ang nag-recognize lang na si Jesus ang tagapagligtas natin.
Pero hindi naman nagpasakop. Pag sinabing nagpasakop sa Panginoong Diyos, sa gobyerno ng Panginoon, sumusunod sa kanyang utos. Dahil yun ang government ng ating Panginoong Diyos. Paano mo naman sasabihin na Pilipino ka? Eh hindi ka naman sumusunod sa batas ng Pilipinas. Sa batas ng Amerika sumusunod, ikaw. Ibig sabihin hindi ka Filipino citizen, kundi ikaw ay American citizen. Dahil kung Filipino citizen ka, nasunod ka sa batas ng Pilipinas. At kung ikaw ay magpapasakop sa Panginoong Diyos, nananampalataya at sumusunod ka sa Panginoong Diyos. At kung ikaw ay sa Panginoon, kung tayo ay sa Panginoon, mananatili tayo sa ating pong tagapagligtas. Ayan, mananatiling nananampalataya sa Kanya. Nabubuhay tayo, bumabangon tayo, gumagawa tayo para sa ating Panginoong Diyos. Inaalagaan natin ang buong pamilya natin para sa Panginoon. Pinalalaki natin ang ating mga anak para sa Panginoon. Na iniisip natin itong mga anak natin maglilingkod sa Panginoon sa susunod na panahon. Di ba? Kapag kaya na nila. Ganyan ang mag-isip ang isang mananampalataya. No, nagtatrabaho ako para aking ingatan ng araw ng Sabat. Nagtatrabaho ako para ang ibang bahagi ng aking kinita ay mailaan sa gawain ng Panginoon. Di ba? Nagtatrabaho ako at yung ikasampung bahagi sa Panginoon ito para sa kanyang gawain na maipalaganap ang ang salita niya sa buong sanlibutan. Yan. Tayo ay isang panoorin sa mundo, sa mga anghel at sa mga tao, sabi sa 1 Corinthians 4:9. Ang iglesia ni Kristo ay dapat na maging kinatawan ng kanyang karakter. Sabi nga ni Jesus tayo ang asin ng sanlibutan. Mape-preserve ang mga tao sa pamamagitan natin dapat. Yung karakter ng Panginoon, Jesus, ang ating daladala. Bagamat taglay niya ang lahat ng lakas ng pagsinta ng sangkatauhan, hindi siya kailanman sumuko sa tukso para gawin ang isang pagkilos na hindi dalisay at nagtataas at nagpaparangal. So dito po mga kapatid, no? Ang ating pong Panginoong Hesus, lagi niyang tinitingnan ang ating kapakanan. Lagi niyang iniisip kung paano tayo iligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang panukala ng Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, third person mga kapatid, ay tayo ay iligtas at si Jesus ay mamatay para sa atin. At tulungan tayo ng Banal na Espiritu na lumapit patuloy sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin magagawa ito mga kapatid kung tayo ay nabubuhay lamang at gumagawa para lamang sa ating sarili. Dapat dagdagan natin ang effort. Gumagawa tayo, naglilingkod tayo, namumuhay tayo para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Ito yung paraan para patuloy nating makilala ang pag-ibig ng Panginoon at ang buong kapuspusan ng Panginoong Diyos ay makuha natin, makamtan natin. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Mapuspos tayo ng kapuspusan ng ating Panginoong Diyos. Mapuno tayo ng kapuspusan niya. Ang tanong lang din ulit ay kung mayroong bangkante sa ating puso na doon ang ating Panginoon ay nakalaan para sa atin. Ano? Ibig sabihin, nakalaan ba sa puso natin ng Panginoon? O puno na ito ng mga bagay sa sanlibutan? Kung puno na ito ng mga bagay sa sanlibutan, hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Pwede kang magtanggal ng mga bagahe sa ating puso at isipan upang ang ating Panginoon ay magkaroon ng bakante sa ating pong mga buhay, mga kapatid ko. No? Maglaan tayo ng buong isang araw sa isang linggo, no? 10% ng ating time sa araw-araw mga kapatid para sa Panginoon at kahit sa ating possession 10% at malayang handog pag-ibig sa Panginoon na handog para sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng yan ay magkakasama sa pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay mabuting katiwala dapat mga kapatid sa oras, sa ating pananalapi, sa ating kakayahan at sa lahat ng meron tayo sa Panginoon ang sentro mga kapatid at hindi sa ating sarili. Magpalain tayo ng ating Panginoon at ang aking dalangin ay mapuno tayo ng kapuspusan ng ating pong Panginoong Diyos ngayong buong araw na ito. So pasama sa panalangin mga kapatid, medyo makulimlim at ako po ay nagbabalak pumunta ng CLC para mag-report
At gayon din ay i-follow up yung pong evangelism budget na Voice of Youth para po dito sa West Nueva Ecija. So salamat po sa inyo mga kapatid sa inyong pong pagsusubaybay at pagpalain tayo ng ating pong Panginoong Diyos. At ito po ang mga makalangit na dako dito sa Discipleship Ministry Morning Devotional. Bukas po ay magkita-kita tayo at mag-aral tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay may reflection at may prayer request, maaari nyo pong i-type dyan sa baba at ating pong babasahin yan at mangunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano sa isang panalangin. Pagkatapos ng awitin na ito, papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Okay, let's pray po mga kapatid. Ating ito ang ating isipan, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na inyo muling ipinagkaloob sa amin sa umaga na ito. Salamat at kayo ang una naming kasama sa aming paggising. At salamat sa mga lesson na aming naririnig sa bawat umaga na tunay na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, kagaanan ng aming pakiramdam, at higit sa lahat pag-asa na nagmumula po sa inyo. Salamat sa inyong karunungan na patuloy na ibinabahagi sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa inyong pagsakripisyo nung kayo nandito sa lupa. At salamat sa inyong mga binigay sa amin ng mga pagkakataon upang aming buhay ay mapuno ng inyong kapuspusan. Dalangin po namin na samahan kami patuloy palagi ng Holy Spirit na magkaroon kami ng purpose sa lahat ng aming ginagawa. Kung saan kayo po ang aming purpose, na kayo ay aming mapaglingkuran, kayo ay aming kasama, at higit sa lahat, kami ay magtagumpay din naman kagaya po ninyo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin unang-unang weather na maulan at kayo din sa mga ibang lugar dito sa aming bansa na binagyo na sa lanta ng baha. Ay patuloy po silang samahan na sila ay makarecover na mabilis, at kayo din ang mga iba pang mga lugar dito sa amin na sa Copan na inuulan. Ay ingatan po ang aming mga kalusugan. Dalangin din po namin si Pastor na siya ay luluwas sa puntang CLC. Ingatan po siya sa biyahe hanggang doon, makarating doon at ng kanyang purpose na pupunta roon na inyo pong ipagkaloob sa kanya ng maayos, at gayon din hanggang sa kanyang pag-uwi sa kanilang bahay tahanan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga pasasalamat ng kapatiran. Pasalamat ni Sister Aiza at nakasama na nila sa pagsamba si Sister Jo Noble. Kaya din ang pasalamat ni Sister Aiza para kay Divina Rodriguez na siya ay nakalabas na ng ospital. Patuloy namin dalangin ang mga kagalingan sa kanila, patuloy, at ang kanilang mga pinansyal na pangailangan, at dalangin namin higit ang kanilang lubos na kagalingan, hindi lamang sa pampisikal na pangatawan, kasama na rin ang pang-espiritual na pangkalusugan. Patuloy namin pinapasama sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Melissa Gamboa na kayo ay patuloy niyong silang sinasamahan ng kanilang buong pamilya sa mga pagsubok na dinadaanan nila. Ang inyong pag-ibig ay patuloy na kanilang naranasan ng walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Dalangin po namin patuloy si Sister Rose Chris Encarnado sa kanyang nalalapit na interview sa Austrian Embassy, at naway pagpalain po siya ng kaalaman na nagmumula sa inyo, at ito inyong ipagkaloob sa kanya ayon sa inyong kalooban at hindi na sa aming kagustuhan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang kahilingan din na mga kapatiran na mga sumusunod, ang kagalingan ni Lilia Mencias Omania, gayon din si Sister Lorna Cabiedes, at gayon din si Kuya Rizalino Erilia, si Nanay Juning at si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambet Ramos, kasama na rin si Baby Josiah. Patuloy na kalakasan, magpatuloy ang kanyang kalakasan, at dalangin din namin bigyan siya ng patuloy na malakas na resistensya sa araw-araw upang ang kanyang sakit ay hindi nababalik, bagkus makita niya na kayo ang dakilang Diyos na gumagabay sa kanya simula sa muling pagbabata hanggang sa kanyang paglaki. Gayon din maibahagi niya ito sa iba ang kanyang mga kalaro. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng kagalingan at kalakasan ni Sister Rodencia Tomas, ni Elria Lopez, Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Maquinana, si Cloreline Abisillas, si Ana Rosbel Tolentino, si Gerald Gamboa. Ipatuloy nawa siyang samahan ng Holy Spirit sa kanyang pamumuhay,
na makita niya yung liwanag patuloy sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, at makita niya ang inyong kamay na patuloy na inaabot sa kanya sa anumang status ng kanyang buhay. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga Bible students at ang mga bagong binyagan sa aming nasasakupan. Patuloy na katatagan sa pananampalataya ang aming maranasan kasama po ninyo. Gayon din ang San Leonardo Church, Kawayan Bugtong Church at iba pang mga simbahan sa aming nasasakupan. Patuloy naming sinasama sa panalangin ang pamilya ng bawat isa na nakikinig ngayon. Samahan po kami sa maghapon, naway ang aming buhay sa maghapon na ito ay magkaroon ng purpose na puno ng inyong kapuspusan ng aming iniisip, at upang kami maging matagumpay sa maghapon na ito. One day at a time, Ama, ay kami ay tatagumpay sa tulong po ninyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang kagalingan ng mga sumusunod: si Gary Mercado, si Brid Renato, si Estrella Gargasin, si Claire Andaya, si Judilyn Perolino, si Feli Domingo, si Joe Noble, si Brother Lorenzo Cabiedes, gayon din si Sister Lorna Cabiedes, Brother Munti Cabiedes, Sister Ana Manuel, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, Christopher Umali Coderes, si Ate Gigi Tinio Reyes, si Sister Estrella Gargasin. Kalakasan din at kagalingan patuloy ang aming dalangin sa bawat isang sumusunod: sina Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, Sister Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, at gayon din si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Atel, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy. Gayon din ang parents ni na Ma'am Karin at ni na Pastor Nelvin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto, ay patuloy na nagpapagaling. Ay samahan din po siya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan. Nais namin pagpatuloy sa panalangin si Nading Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Colcheng, si Jinjin, si Sister Percy, si Sister Risa Enrique, si Sister Aimee Kilantang, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Brother Munti, si Sister Dayan, si Marilita, si Sister Pichi, gayon din si Brother Renato Santos, ang family na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, gayon din sina Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arif, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Brother Arturo Duque at Sister Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito, Ama, alam niyo po, kayo ang nakakaalam ng aming kalagayan sa mga panahon na ito. Kami ay patuloy na lumalapit sa inyo ng isang may pusong nagtitiwala at nagtatapat po sa inyo. Ipagkaloob niyo na sa amin ang aming mga kahilingan. Hindi na aming nais, kundi inyong kalooban ang masyang masunod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.